Habang ako'y nagkakape ngayong umaga, nag-iisip-isip ako kung ano na naman bang panibagong content ang mai-share ni Pat Quinto sa inyo. Habang nag-iisip ako, wala talagang pumapasok sa utak ko na kahit nakapag-ayos na ako at ready to prepare na para mag-shoot, wala pa rin pumapasok sa utak ko. Kaya lumabas muna ako at sinilip ang aking Farmville. A few moments later. Ang munti kong mga halaman at ang solar Farmville ko. Pero pagkatapos nun, wala pa rin pumapasok sa utak ko. Hanggang sasabi ko, sige, doon na ako sa office kong titingin. At habang nagtututbrush ako, napaisip ako, dahil parehas na zero o unlimited ang free bank transfer ni Maribank and other banks. Ano pa kaya ang advantage of having a Maribank account versus sa mga traditional banks natin? Yan ang titingnan natin today. Sasamahan nyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quinto's Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Nakita nyo yung intro ko na nag-iisip ako na dahil nagtanggal lang nga ng transfer fee itong mga traditional banks natin and some other banks as well, like rural banks na katulad ni Maribank, napapaisip ako ngayon na since almost equal playing field na ang mga banks natin, ano ba yung advantage ngayon of having a Maribank account versus sa mga traditional banks natin and even sa mga ibang digital and online banks? Well, yan ang point ng video natin today. So, everyone is well aware naman na mga traditional banks natin, yung mga kilala, ay 0 pesos na ang transfer fee or ang InstaPay or PesoNet transfer fee nila. And having that, for sure, mas maengganyo na ang mga tao na gumamit ng mga traditional banks nila to transfer and send money to anyone here in the Philippines. Kung gano'n na nga equal playing field na to, meron pa bang feature si Maribank na mag-i-stand out sa mga to? Well, unang-una na siguro na masasabi ko is that hindi pa rin kaya ng mga local and traditional banks natin na pumantay sa high-yield savings account na pinuprovide ni Maribank. Though, kung titingnan natin, hindi na nga siya ganun kataas na interest ang binibigay niya sa savings account natin, di ba? Ang current rate nila ay 3.25% sa savings deposit mo na less than 1 million. Kung meron kang 999,999 pesos sa inyong savings account, mag-earn po yan ng roughly around 20,600 or 26,600 a year. Kung titingnan nyo yan, medyo sobrang baba na yan compared sa dating ino-offer nila. Kung i-compare mo naman yan sa mga local banks natin, sa mga traditional banks natin, sobrang taas na binibigay ng interest ni Maribank versus sa mga local banks natin or traditional banks. For illustration lang, like si BPI, nasa 0.0125% or around that yung interest ng savings na binibigay mo. So, most probably, maglalagay ka dyan sa savings mo, ang reason mo na lang talaga dyan ay una, security, convenience, but kung return ng pera pag-uusapan, parang hindi. Parang kahit meron akong 1 million or 2 million pesos, much better pa rin na ilagay ko yan kay Maribank dahil mas mataas yung yearly interest na bibigay niya sa akin versus dito. At the same time, ang interest ni Maribank ay credited on a daily basis. Hindi siya per quarter na katulad ni BPI or tipong by end of month, dun sila nag-credit, which usually ganun na nangyayari sa ibang bangko. Sa ibang bangko kasi, ang ginagamit nila is ADB or the average daily balance. However, dito kay Maribank, daily crediting of interest na basically yung balance mo previous day ang iniinteresan nila. So, kunyari, meron kang 1 million on first day, tapos kinabukasan mag-i-interest yun na naka-refer lang sa 1 million. Tapos, naglagay ka na another 1 million on the second day. So, ngayon, nasa around 2 million na ang i-interesan nun. Kasi, yun yung end of balance mo. Dun sila nagko-compute. Unlike sa mga traditional banks natin, ang ginagawa nila dyan is ina-average lahat ng balances mo sa loob ng 30 days or yung iba, isang quarter. Tapos, dun nila kukomputein yung interest na ibibigay sa'yo. Which is, hindi nakaka-encourage magbangko. Number 2 reason, zero maintaining balance. Sa mga local banks natin, sa mga traditional banks, meron pa ring mga opening balance tsaka maintaining balance. Yung opening balance, yun yung balance na tipong pag pupunta ka sa branch at mag-open ka, yun yung minimum na kailangan mong i-deposit para mabuksan yung account mo. And then, iba rin yung maintaining balance. Kunyari, para makapagbukas ka ng ATM is 3,000 pesos. Para ma-maintain mo naman yung account na yan, kailangan mo like 5,000 pesos na merong pera dyan sa inyong bank account. Which, kapag bumaba ang balance mo dun sa maintaining balance, for sure, chargean ka nila ng service fee.
And yung service fee na yan, medyo masakit din yan. 500 pesos din po ang usual charge sa service fee. Whereas kay Maribank po, wala pong mga fees na katulad ng ganyan. Walang maintenance fee, walang service fee na tinatawag dahil kailangan mo mag-maintain ng balance. Zero maintaining balance and zero opening balance. Meaning you can open your Maribank account without any money. And napag-usapan na rin naman natin ang pag-open ng Maribank account, you can use my referral code PATQUINTO when you try to open a Maribank account. Bakit? Because when you maintain 1,000 pesos sa inyong newly open Maribank account using my code PATQUINTO for 3 days, magkakaroon po kayo ng referral reward na 175 pesos. Isipin yon, nagbukas lang kayo ng Maribank account using my referral code and nag-maintain ng 1,000 pesos sa loob ng 3 araw, magkakaroon ka kagad ng 175 pesos. Diba? Instant money. So use my referral code PATQUINTO. Anyway, going back, isa pa sa fees na kalakip ng mga bank accounts natin ay ang dormancy fee. Sa mga traditional banks natin, merong charge sila around 50 pesos when your account becomes dormant. Usually, ang account ay naging dormant kapag 2 years na walang activity sa account, meaning walang deposit or walang withdrawal. And yung iba dyan, yung ibang banks ay hindi 2 years. There are even banks na ang dormancy period nila ay 1 year. So, gusto mo ba na babawasan pa yung pera mo na tinatago mo lang naman? Kay Maribank, kahit hindi mo siya galawin, wala pong dormancy fee na i-charge po sa inyo. Though, pwede pa rin nilang i-charge na dormant yung account mo. And once na dormant, magkakaroon ng restriction dyan, which you need to get in touch with Maribank to confirm those restrictions. Sa fees pa lang, panalong-panalo na si Maribank. Number 3, ito naman ay some sort of perks na lang or additional. Sa mga local and traditional banks natin, medyo pili lang ang may ganito, which is zero foreign transaction fees. Ang ibig sabihin nito, when you go out of the country and use your ATM or debit card or even credit card, matcha-chargean ka ng foreign transaction fee. But if you use your Maribank card, wala pong matcha-charge sa inyong foreign transaction fees. 'Di ba? Sino ba naman ang may gusto na may extra charge ka pang babayaran? Additionally, kapag nasa ibang bansa ka, hindi katulad ng ibang mga banks natin na magcha-charge pa sa inyo ng withdrawal fee in case na mag-withdraw kayo sa ibang bansa. Usually dyan, di ba, pag mag-withdraw ka sa ATM ng hindi mo home bank or home ATM, magcha-charge na po sila kaagad ng parang service charge, ganon. And ganon din naman pag nandun kayo sa ibang bansa. Ganon din, may fees din yung may-ari ng ATM machine. Kung ibang bangko po yan, kung local banks po yan, apart from that fee na charge ng ATM, magcha-charge din yung local bank mo ng withdrawal fee. So, parang double whammy. Charge ka na ng ATM doon, and then chargean ka pa ng local banks mo. Di ba? Number 4, siguro ito na lang, medyo hindi ko gusto to, pero it seems na working sa ibang tao, which is the seamless integration ng Maribank with Shopee. For me kasi, as much as you can na wag i-link ang mga bank accounts nyo sa mga e-commerce website, much better yon kasi maiiwas kayo sa tukso. Pero for those people talaga na ma-shopping and would care much sa convenience nila versus sa savings, this feature is really for them. Mas madali lang ang integration ng Maribank to Shopee and Shopee to Maribank. Kung mapapansin nyo nga dito, itong aking Shopee Pay ay also link with my Maribank account. And also makikita nyo na rin dito yung S-Pay later ko na nasa Maribank. Which for me, sa pagmamanage ng mga bayarin, is madali kong makikita at mas madali kong bayaran. So basically, yan yung 4 main benefits na pinag-isipan ko talaga ng buong araw kahapon. Kasi I still wanted to know and highlight the best features of Maribank versus sa mga traditional banks natin na almost equal playing field na po talaga kasi ang bank transfer. And also guys, if you're also not aware pa, Maribank has removed the limit of 50 bank transfer per month into unlimited free bank transfer na rin. So yeah, equal playing field. For our question of the day, sa tingin nyo ba, with this move ng ating mga traditional bank, mahihikayat ng mga traditional bank na gamitin ulit ang mga services ng traditional banks versus sa mga online and digital banks natin with the likes of Maribank? Meron bang magsiswitch ng mainly driver nila, which is si Maribank, towards sa mga traditional banks natin? Ano sa tingin nyo? At bakit? Well, let me know sa comment section sa baba for our monthly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo. At shoutout kay F3 Vlog at Laang Kawal. Sabi po niya, Sir Pat, good evening. Thanks for the info. Pwede niyo po ba matapik din ang changes sa Easy Credit ni Maya? Meron daw po new sa terms and condition. Thank you, Sir Pat, in advance. Sige po, we will review and tackle that new terms and condition ni Maya Easy Credit. And again, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa sabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV.
Bye-bye!